Palitan trumpet, no? Kasi maski ang mga commentaries, iniisip nila na sa panahon na meron na silang literal trumpet na nagawa. Oo, totoo yun, na talagang meron na. Sa panahon ni Moises ay may ginagamit silang literal trumpet. Pero meron din namang trumpeta na nanggagaling sa Panginoon. At gaya ng sa kabundukan, mga kapatid, sa Exodus 20:18, no? Basahin ko. And all the people saw the thunderings, lightnings, and the noise of trumpet, and the mountain smoking. Ano yan? Presence ng Panginoon yan. Tama? May trumpet ba doon? May trumpet eh. May thunderings, may lightnings. And when the people saw it, they removed and stood far off, naglayuan sila kasi mamamatay sila pagka napalapit sila doon, ano? That is the presence of God. Tama? So, merong ibig sabihin, may talagang trumpet na nanggagaling sa kaitaasan. Ano? Mga anghel yun. Tama? At meron namang sa panahon ng kanilang mga pag-alaala sa ginawa ng Panginoon, ay may literal trumpet din naman na nagboblo doon para ang purpose po noon ay unang-una ay assembly. Yun, yung assembly. Gathering. O pwede rin gamitin ng trumpet sa alarma. Pwede rin gamitin sa judgment ng Panginoon. Yung warning, mga kapatid. At yung trumpeting message. Kaya kapag nakipapasa natin yung trumpet, marami mga tao, mga kapatid, tumanda na sa mensahe. Ang gusto lang pakinggan yata yung trumpet eh. Yung laman ng trumpet, yung ibig sabihin ng trumpet, yung mensahe ng trumpet, parang ano lang eh. Parang basta amin, trumpet lang. Alam namin, 7 trumpets yan. Ano yung mga mensahe? Tanongin mo. Hindi alam. Nagipag-away sa atin yan. Pero hindi naman alam kung ano mensahe ng trumpet. Sa second half, may trumpet din doon. Hindi lang binanggit na yung salitang trumpet, ang binanggit lang doon mga anghel na may mga dalang curses, alarm, message, warning. Pero i-consider mo, bawat ginagawa ng Panginoon, nauuna lagi ang trumpet eh. Tama? Kasi, alam ang purpose ng trumpet? Ingay yan eh, para ang tao maalarma. Bibigyan ko sa inyo ng halimbawa. Halimbawa dito. Dito, di ba, bago magsalita yung barangay, o yung sino mo yun, o labas nyo na yung basura nyo. Ewan ko ba, pati basura nabanggit dito. Di ba? Pero mauuna yung wang-wang, tama? Yan ang pinaka-trumpet doon. Pero ang kasunod doon, yung mensahe. Tama? Ano importante? Yung tunog o yung mensahe? Yung pag-warning, yung mga paalala, yun ang importante doon. Tama? Kasi hindi ko maintindihan eh. Ayan, ano ibig sabihin yan? Kumakalembang. Di ba? O baka nagugutom na kayo. May mga ibig sabihin yan. Tama? Hindi yung, naku, ano yun? Parang nakakagimbalan. Hindi ganon. Ang Panginoon, bagaman, parang lyric, parang instrumental yan eh. Pag nakinig ka ng instrumental, maliban na dati nang may lyrics siya, maintindihan mo yung instrumental, tama? Ay, alam ko na. Ang tungkol sa pag-ibig yan eh, yung ano na yan, yung kanta na yan, yung instrumental na yan, tungkol sa pag-ibig yan eh. Alam mo na yon, tama? Kasi may dati ng lyrics. Alisin mo kaya yung lyrics. May essence ba yung ano na, yung instrumental music na yan? Wala eh. Wala yun. Wala ka maiintindihan yung puro tunog yung para cymbals lang yun na tumutunog. Maliban na may dalang mensahe ang mga trumpeta.
may dalang mga warning, may dalang mga paalala, may dalang sumpa, magsisi na kayo. Ayun nga eh. Kaya nga may trumpeta mga kapatid ng mga warning ng Panginoon. Yun ang titignan natin. Dahil yan, mangyayari yan. Pero wala na tayo dito. Alalahanin natin, ha? Tama po? Sige po, at manalangin muna tayo bago ako magtuloy-tuloy. Sana wag sayangin ng mga tao ang bagay nito dahil napakahalaga. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat na tunay nga na ikaw ay buhay na kumikilos sa aming kalagitnaan at sa iyong mga hinirang na mga lingkod, Panginoon. Naway patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, sa pagpapaalala, lalo na nakikita mo, Panginoon, ang mga nangyayari sa loob ng nag-aangkin ng mga mensahero sa panahong ito. Subalit patungo, Panginoon, sa mga bagay na hindi naaayon sa banal na aklat, Panginoon. Awang banal, magsaway ka sapagkat ito ang sinabi mo na kapag ka hindi nagpasakop ay may nakahanda ng pamalo, Panginoon. At hindi ito ang araw na ang mga tao ay lilingon sa mga bagay doon sa mga shopping store o sa anumang bagay na makasanlibutan, Panginoon, kundi uunahin namin ang iyong kaharian, Panginoon, sapagkat binili mo kami ng iyong mahalagang dugo, Panginoon. Pinaghirapan mo kami, among banal, sa pamamagitan ng dugo ng iyong bugtong na anak, na aming Panginoon at tagapagligtas, at ito hindi dapat namin baliwalain at maliitin, sapagkat buhay ang ibinayad sa aming mga buhay. Panginoon, patnubayan mo kami sa oras nito, at bigyan kami ng unawa. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, upang maunawaan namin ang mga salitang ito na tinanggihan, Panginoon, ng sanlibutan, sapagkat ito'y tago sa kanila. Subalit sa iyong mga lingkod, Panginoon, ito ay ipinahayag mo. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. Tunay na napakabuti mo at nais namin pahalagahan ang mga salitang ito. Salamat po at patnubayan mo kami sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Yahushua, Messiah, ang banal ni Israel. Salamat po. Shall we say amen? And amen. So basa lang ako ng scripture para maintindihan niyo yung trumpet, ano? Kasi eto nga, tumanda na nga sa mga sa mensahe ang mga tao, pero ang hinahanap pa rin first, second trumpet, third trumpet, fourth, hanggang dumating sa seventh trumpet. Huwag kayong aantukin, ano? Dahil napakahalaga ng bagay nito. Napakahalaga. So, ang trumpet, binanggit ko na nga kanina dito, ito ay alarma, no? Joel chapter 2 verse 1, gamit tayo ng versikulo. Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm. In my holy mountain, let all the inhabitants of the land tremble. Tama? Ibig sabihin yung tunog na yun, may pahiwatig na tama? Sabi sa amen? For the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. Sabi sa amen? Hindi naman darating ang Panginoon na talagang basta darating Kasi pag dumating yon, pag hindi ka naalarma, pag hindi ka nakinig sa gusto niya, nagagawin mo sa buhay mo, may kahatulan. Tama? Amen? So, it serves as an alarm. So, Joel 2:15, basahin na nga natin. Blow the trumpet in Zion. May kaugnayan ito sa darating, mga kapatid. Itong pinag-aaralan natin, blowing of trumpet. Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast. So, you see? Kailangan sabi? Ngilin kayo ng isang ayuno. Tama? Ano yung ayuno? Alam niyo ba ibig sabihin ng ayuno? Yung talagang lilinisin mo ang sarili mo. Lalayo ka sa mga bagay na sa libutang ito. Maging sa mga
pagkain. Yun, fasting yun, mga kapatid. Sanctify a fast, call a solemn assembly. So yun, magsitawag ng isang takdang kapulungan. So yun ang purpose ng trumpet. Gather the people, sanctify the congregation. Ayan na nga, yung sinabi ko lang. Assemble the elders, gather the children, and those that suck the breast. Pati mga bata, ay maliliit yan. Sama yan. Let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet. Lumabas daw. Hindi, walang dahilan nandito. Bagong kasal, hindi. Dito kayo. Tama? May gathering tayo. Tama? Bagong sweldo. Huwag muna sa SM. Dito muna. Tama? Nauuna yung SM eh. Kaya, kapag gano'n ay susumpa ang tao. Let the priests, mga pare, the ministers of Yah, weep. You see, iyakan to. Between the porch and the altar, and let them say, spare thy people. Hihingi ng tawad, awa. Oh, yeah. And give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them. Sa pagkakatagalog, huwag mong ibigay ang iyong bayan, si Israel yan, sa kakutyaan, na ang mga bansay bagay magpuno sa kanila. Bakit nila sasabihin sa gitna ng mga bayan, saan nandoon ang kanilang Diyos? So yun, yung nangyayari nga kay Israel at mangyayari doon sa harapan, mga kapatid. Dito, Ezekiel 33, verse 3, sa 1, simulan ko. And again, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, when I bring the sword upon the land, in the people of the land, Israel yan isang bansa lang ang tinutukoy dito, take a man of their cause, and set him for their watchman. And when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people. Naintindihan po natin? Magwa-warning yun. Then whomsoever heareth the sound of the trumpet, and take it not warning, binaliwala, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. Kapag siya'y hindi nakinig, problema niya na yan. Tama? At hindi pinansin kung ang tabak ay dumating at dalhin siya, ang kanyang dugo ay mapapas sa kanyang sariling ulo. Narinig niya ang tunog ng pakakak at hindi pinansin, at ang kanyang dugo ay isa sa kanya, sapagkat kung siya ay pumansin, ay kanyang nailigtas sana ang kanyang buhay. Yun ang kaya nga may first trumpet, second trumpet, third trumpet, fourth trumpet, fifth trumpet, hanggang 6, mga kapatid, hanggang 7. Still, nagbibigay ng mensahe, magsisi kayo, hanggang dito yun. Tama? Kaya nga, ang 144,000 may daladalang, everlasting gospel, Brother Johnson, di ba? Tama. Yung salitang everlasting gospel, mga kapatid, ibig sabihin nga, tatagos nga yan sa millennium. Tama. Ano sabi ni Brother Branham patungkol sa 144,000? Sila daw ay attendant. So, ibig sabihin, kasi nakakalagayan silang mortal bodies Tama? Amen? Anong purpose nila? Bakit may mortal bodies sila?
sila po yung mag-i-encourage doon sa mga mortal people. Tama? Amen. Mortal to mortal. At sabagkat tayo po ay immortal na sa panahon na yan. Mamaya, babasahin natin na immortal na tayo. He heard the sound of the trumpet and took not the warning. His blood shall be upon him, but he that taketh warning shall deliver his soul. But if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned. So, kung walang trumpet, mga kapatid, di na kawawa mga tao. If the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will require at the watchman's hand. So, sinisisihin? Yung watchman. Tama. Sino ba yung mga watchman, Brother Johnson? Sino yung watchman dito? Hindi yung shepherd at yung my fellow. Tama. Sino yan? Moses and Elijah. Tama. Dito, sino ang watchman? The 144,000. Tama. Sabi siya, amen? May mga wala yun eh. May mga purpose. Sa 7. So thou, O son of man, I have set thee. Si Ezekiel Lon. I have sent thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word at my mouth and warn them from me. Tama? Amen. So yun ang layunin, mga kapatid. Yun ang layunin. Kaya, chapter 14, tingnan po natin dito yung may nakita pa akong mess detail, dito. So, I look and I saw a lamb. So, ito, alam na natin ito. Dahil sa puntong ito, middle of the week, ang bridegroom kasama ang bride. Tama. Dito nga nagkaroon ng marriage nga dito tama. So, say amen? Si Kristo, inakyat sila doon sa marriage supper of the Lamb na tinatawag, mga kapatid. Ngayon, hindi pwedeng yung asawang lalaki, bababa dito, lalabas sa gera. Hindi pwedeng gano'n, tama. Sino ang susugo ni Kristo? May mga bodyguard naman siya Sinong bodyguard niya? Yung mga anghel. Tama. Sino yung, sabi nga ni Brother Jackson, dito medyo kumambyo Brother Johnson nagtanong, sinasabi niya, may sinabi si Jackson, nung sabihin ko, ano ba sabi ni Brother Jackson tungkol dito? About the mighty angel. Sino yan? Ang sabi ni Brother Jackson, yung mighty angel na yan is an angel portraying our Lord Jesus Christ. Tama? Di ba? Kasi merong rainbow upon his head. Tingnan nga natin. Ulitin lang natin. I saw another angel, and I saw another strong messenger. Yan. Kasi heavenly siya tama? Heavenly messenger. Coming down from heaven. Galing sa taas pala, bumababa tama? Sabi ng end time, si Brother Branham daw yan. Si Brother Branham, may mga kapatid, nandun sa libingan nung bumababa itong anghel na ito. Robe in cloud. Tama? Ano ang description ni Kristo yan, di ba? Description ng Ama yan, kasi yung Ama na kay Kristo Huwag natin kakalimutan yung Ama na kay Kristo. Nananahan doon. Tama? Huwag nating sabihin si Kristo, nag-iisa lang dyan. Kung nakita mo, Kristo, Kristo lang yung nakita mo. Hindi po. Dahil pag sinabing Kristo, taglay niya ang Espiritu ng Ama. Tama? Naintindihan natin? Taglay niya, namamahay sa Kanya. Hindi pinaghalong ganon. Kasi pag pinaghalong ganon, yung anak magiging ama na yun. Kaya lang ginawa nila. Tama? Pero still, ang Ama ang makapangyarihan sa lahat. So, tingnan natin ito. Another strong messenger coming down from heaven and robed in a cloud and rainbow on his head, and his face was like the sun, and his feet like a columns of fire. Mga kapatid, walang iba si Kristo ito, o anghel ni Kristo.
having in his hand a little book open. Bukas na yung aklat. Tama? Pero nung hinawakan ito ni Kristo, sarado pa. Nung kinuha ni Kristo ito sa Ama, sarado pa ito sa chapter 5. Tama? Shall we say amen? Pero nung ipinasa na sa anghel, kasi wala na ibang karapatan, merong humawak nito eh. Nung ipinasa na sa anghel at ipinasa na rin kay Juan, bukas na. Tama? Kasi nung dumaan ang aklat kay Kristo, siyang tanging may karapatan, nung binuksan niya, ipinasa na niya dahil para malaman ng simbahan kung ano ang laman nun. Tama? Shall we say amen? Hindi ibig sabihin sasarilinin yun ni Kristo dahil siya lang ang may karapatan. Hindi pwedeng sasarilinin niya yun. Ipapaalam niya kanino? Sa bride. Tama? Shall we say amen? Sa kasintahan. At sino ang gagamitin niya? Gagamitin niya yung anghel. Tama? Gumagamit siya ng anghel. Tandaan niyo 'to salita na sinabi ni Brother Jackson, Revelation chapter 10 is an angel portraying or conveying Jesus Christ. Kapag ginagamit mo yung pangalan na Jackson, medyo kumakambyo, Brother Johnson eh. Di ba? Sabi ko, matuto kayong bumalik sa Biblia. Kasi kung hindi nyo inugali yung ganyan, wala. Lagi kayo naghahanap ng tatay nyo. Ang problema, patay na si Brother Jackson at wala na siyang idoktor na mensahe tungkol sa mga yan, mga kapatid. Back to the Bible. Tama? So, bakit tinawag na Prince si Michael? So, lagi ko yung binabanggit to eh. Great Prince? Dahil si Michael ay an angel conveying Jesus Christ. Tama? Malinaw ba? Ay, salamat. Nandito si Romlen sa kanyang nanay. Dalawa lang ho kayo. Oo. Sige. Salamat at narito kayo. Sana mangusap ang Panginoon sa inyong mga puso. So, yung mighty angel dito, dahil si Kristo, mga kapatid, nasa wedding supper, inutusan niya yung anghel niya. Tama? Dahil pangako yan, hula na sa Daniel yan, Michael shall stand. Tama ba? Before the children of Israel. Now at that time, Daniel chapter 12 verse 1, now at that time, Michael, kasi may mga pangalan yung angel di ba? May nagsasabi, si ano daw yan? Si Gabriel. Hindi po. Si Gabriel doon sa simula ng gospel. Pero dito, mga kapatid, sa ending ng gospel, si Michael na. Tama? Shall we say amen? So, pansinin nyo, bago magsimula ang gospel, sino ang bida doon? Si Gabriel. Siya lagi nandun eh. Tama? Pero sa ending, sino na? Yung matapang. Matapang na anghel talaga. Yan. Mga kapatid, si Michael. Kaya nga si Kristo nasa wedding supper eh. Hindi pwede siya bumaba sa Great Tribulation. Inutusan niya si Michael. Dahil pangako yan, Daniel 12 verse 1. Now at that time, Michael shall stand up, the great head. Dito, the great head. Sa iba, the great prince. Sa ibang translation. Tama? Who is standing over the sons of your people, Israel yun. And there shall be a time of distress. Ayun na yun. Tama. Time of distress. Ang purpose ni Michael, tulungan si Israel.
There shall be time of distress, great tribulation po yon, such as never was since there was a nation. Dahil ang unang aatakihin ng kaaway, tandaan po ninyo, ang unang aatakihin ng beast nations or beast system ay Israel. Until that time, and at that time, your people, Israel, shall be delivered. Everyone who is found written in the book of life. Paano sila ma-deliver, mga kapatid? Itatago sila. Tama. Paulit-ulit kong pinangaral yon. Sana naintindihan na natin. Mag-amen naman kayo para hindi na ako dumadaldal ng mahaba, mga kapatid. Tama po. Itinago saan? Sa Esal. Tama. May pinagtataguan sila na. May paraan ng Panginoon na itago sila sa ilalim ng lupa. So, paano natin nalaman? Yung Revelation chapter 10 at yung si Michael nasa Daniel chapter 6 ay iisa? Paano natin malalaman? Sige, para sa kapakanan nung hindi pa nakaunawan ng malinaw. Daniel chapter 6 verse 7, and one said to the man dressed in linen who was above the waters of the river, how long until the end of these wonders? Kailan ba ito? Itong mga bagay nito? Mga kapatid, nasa inyong anghel nandoon sa tubig, sa ibabaw. Ano yan? Parang si Kristo, di ba? Naglalarawan kay Kristo. Tama. Sino yun? Sino yung angel conveying Jesus Christ? Si Michael. Tama. Kailangan, hindi na question sa inyo to kasi ito, matagal lang question sa akin to. Tumanda na nga lang ako eh. Ngayon lang talaga binubuksan ng Panginoon ito. Aminado ako, mga kapatid. The man in linen, angel conveying Jesus Christ, who was above the waters of the river. Kasi ito, Great Tribulation period, itong tagpo na to. Above the waters of the river, and he held up his right hand and his left hand to heavens, and swore by him who lives forever that it will be for a time, times, and half a time. Ito'y prophecies sa middle of the week. Tama. Prophecy sa darating na Great Tribulation. Tama. At ang nakataas niya ay yung, sabi ko nga, yung kanyang dalawang kamay. Dahil prophecy pa lang ito. Wala pa siyang hawak na aklat. Tama, nakataas yung dalawang kamay niya. Naintindihan natin? O paulit-ulit lang ako? Sana nagkaintindihan na tayo. Para hindi na akong paulit-ulit. Pasensya na kayo Kasi gusto ko marinig yung amen nyo na prove yan na talagang nakatatak na, mga kapatid. Kasi mahaba ang experience ko, mga kapatid Meron nga, akala mo nagsasalita parang totoo. Pero pag tinanong mo, wala na. Iba na sinasabi. So sana nagkakaintindihan tayo. Sana dalangin ko yung espiritu ng katotohanan ang siya magpapahayag sa inyo. Tama, hindi lang yung mga sinasabi ko. Tama po. Yun ang importante kasi, yung espiritu na magdidikta sa puso nyo at magpapaunawa sa inyo. Ako, walang magagawa. Sabi ko nga kanina, ang tanging ko lang magagawa ay paalalahanan kayo. Pero yung pagsuway ninyo, wala na ako doon. Tama? Palalahanan lang kayo. Panginoon ang bahala doon. So alam niyo naman kung paano magalit ang Panginoon sabi dito, he held up his right hand and his left hand to heavens, ayan, kumanon, and swore by him who lives forever, ayan, God, that it should be for a time, times and half a times, 3.5 years, sa middle of the week, and when they have ended scattering the power of the set apart people. Ayun,
tabuyan nila si Israel na naman, sinalakay. Then all these things shall be completed. Pero may revelasyon, may tatak sa kanilang noo sa nagtago. Tanungin ko kayo. Esal, tama. Sino yung nag-scatter? Yung 2/3. Tama. Hinati sa tatlo si Israel. Yung 2/3, ito yung lumalaban. Pero scattered sila, mga kapatid. Kasama ng 144,000. Tama. Amen? Hindi nila sasalubungin yung bala doon. Yung 144,000 will preach the everlasting gospel. Saan? Sa buong mundo. Sabi siya, amen? Eh, ba't sabi ng end time mamamatay daw ang 144,000? Paano sila mga magpipis ng everlasting gospel? Tama. So, yan. At yung Revelation chapter 10 verse 1 to 7, ito na, binasa ko kanina, ulitin ko pagbasa, and I saw another strong messenger, ano nyo, para makabasig, iba ha, coming down from heaven. So, bilanggit dito talaga messenger or angel. Tama. Shall we say amen? Pero yung description ng angel ay description ni Kristo. Ha? Angel conveying Jesus Christ. Angel portraying Jesus Christ. Ito po yung anghel na nagtataglay ng katangian ni Kristo. Anointing, sabihin natin. And I saw another strong messenger coming down from heaven, galing sa taas, robed in a cloud. Ayan. And a rainbow on his head, and his face was like a sun, and his feet like a column of fire, having in his hand a little book open. Bukas na, Brother Johnson. Tama. Pero nung sarado pa, sino lang ang may karapatan? Yung totoong lamb. Tama. Amen? Si Kristo lamang. Tama. Pero nung bukas na, pwede nang hawakan ni Michael. Tama. Pwede na rin kainin ni Juan. Tama. Pwede na rin ipakain sa inyo. Tama. Wala naman literal book eh. Revelation yun. Tatak sa noo. Tama. Dahil kung wala kayong tatak sa noo, maiwan kayo sa rapture, 5 months tormention. Mga kapatid, mga anak, huwag kayo magpapaiwan. Paulit-ulit ako doon sa aral na yun. Having in his right hand a little book open, and he placed his right foot on the sea, and his left foot on the land. So yan, nakaapak siya sa mga sa Gentile nations, at sa land of Israel. Bakit Gentile nations? Nandoon ng 7 thunders. Kumukulog. Tama. Shall we say amen? Eh bakit land? Land of Israel yun. Nandoon ang sino nandoon? Yung 2 propeta. Tama. Cried with a loud voice as when a lion roars, and when he cried out, 7 thunders spoke their sounds. And when the 7 thunders spoke their sounds, I was about to write, but I heard a voice from heaven saying to me, seal up what the 7 thunders spoke, and do not write them. Dito yon. Tama. Pero sa dulo ng Book of Revelation, may sinasabi doon na huwag mo nang tatakan. Pero dito pinatatakan, ibig sabihin pinaseselyuhan. Malinaw? And the messenger whom I saw standing on the sea and on the land lifted up his hand to heaven and swore by him, lifted up his right hand. Kasi tangan-tangan niya yung libro eh. Symbolically meaning. And swore by him who lives forever and ever, who created the heavens and the heaven and what it is in, and what is in it, and earth and what is in it, and the sea and what is in it, that there shall be no further delay. Tandaan po ninyo, ang Diyos na kay Kristo. Kaya yung nag-swear siya, si Kristo nandoon sa kanan ng Ama, sa langit. Tama? Amen?
As in, nag-swear siya sa heaven, nakatungtong siya sa lupa eh. Tama? At sa dagat eh. Tama? At nag-swear siyang ganon. Kanino? Doon sa nakaluklok. Sino yun? Si Kristo. Asan yung Ama? Nandun kasama ni Kristo. Hindi mga naghiwalay yun eh. Tama? Bumaba na ba? Hindi pa. Shall we say amen? Ayan. Dahil meron 7 thunders. Tama? Dahil may 2 propeta. Tama? Mamaya, pagdating dito, si Michael naman. At ang 144,000. Sa second half yun. And the messenger whom I saw standing on the sea and on the land lifted at his right hand to heaven and swore by him who lives forever and ever, who created the heaven, what is in it, and the earth, and what is in it, and the sea, and what is in it, that there shall be no further delay. Yun judgment ng Panginoon at yung kanyang pagpaparito. But in the days of the sounding of the 7th messenger, sino yung 7th messenger? Yung bumababa sa verse 1. Tama? In the days of the sounding of the 7th messenger, when he is about to sound, the secret of Elohim. Ano yung secret of Elohim? Yung grace to the Gentiles. Tama? Naging sekreto ito sa Israel. Tama? Ha? Pero sa atin, hindi sekreto yan. Nakasama tayo dyan. Ito yung matatapos na mystery. Tama? Dahil hindi mo mauubos ang mystery ng Diyos. Hindi mo kayang tapusin ang mystery ng Diyos. Pero ito matatapos dahil itong mystery na to, yung grace sa ating mga hintil. In the days of the sounding of the 7th messenger, when he is about to sound, the secret of Elohim shall also be ended, as he declared to his servants. Sino yung servants? The prophets. Sa Israel lang yun. Tama. Kasi walang binanggit na apostoles eh. Tama. Sekreto ito sa mga propeta ni Israel. Tama. Pero sa propeta ng mga hintil at apostoles, mga apostoles sa hintil, hayag na hayag po ito na may biyaya sa mga hintil. Maliwanag? Maliwanag na maliwanag, mga kapatid. Mag-amen kayo para hindi maubos ang boses ko. Pagdating ng chapter 14, ito ngayon ang hindi maunawaan ng mga tao. Na iniisip nila si Kristo mismo sa chapter 14 na tinawag alam. Anghel po ito. Ganun pa rin nataglay ang ano? Ang anointing ng ating Panginoong Hesukristo. The angel portraying Jesus Christ, conveying Jesus Christ, walang iba, si Michael, dahil ang Panginoon ay nasaan? Nasa wedding supper. Ha? May honeymoon, ang bride at ang bridegroom. Tama ba? Sa literal ba? Yung bagong kasal papupuntahin mo sa bakbakan yung asawa? Sige nga. Papababain mo si Christ. Bumaba ka, hindi namin kayang kalaban. Antikristo Bumaba ka doon. Hindi na, sa wedding supper mo. Bakit? Michael, bumaba ka. Ganon ang nangyari, mga kapatid. Tama? Amen? Daniel 12. Michael shall stand before the children of Israel. Si Michael, ang pinababa, mga kapatid. Naka-prophecy na yun. Naka-ready na si Michael doon, mga kapatid. Dinadramatize ko lang. And I look and I saw a lamb. Si Michael with the anointing of the Lamb. Anointing of the Redeemer. On Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written upon their foreheads. Ibig sabihin, selyado ang 144,000. Tama? Shall we say amen? May naunawaan kung sino si Kristo at kung sino yung Ama. Tama po. At may revelasyon, mga aral ng 2 propeta. Shall we say amen? Sa verse 2, and I heard a voice out of heaven. Sa lupa o sa langit? Sa langit. Tama? Sa langit. Bakit? Nandun na tayo
Tingnan nyo I heard a voice out of heaven like the voice of many waters. Sumasamba na tayo, nag-aawitan na tayo, nagpupuri na tayo sa Panginoon. Sa langit ito. Tama? I heard a voice out of heaven like the voice of many waters and like the voice of loud thunder. And I heard the sound of harpists. Mga kapatid, yung mga angelic being, mga kapatid, mga manunugtog, mga kapatid, nandoon na. Playing their harps. Yan. And they sang a renewed song before the throne. Andun na si Kristo, nandoon sa trono. Tama? Sa luklukan, nakapalibot po tayo doon. Amen? Nasa heaven na tayo kasi ito yung tagpo dito. Great Tribulation ang tagpo Tama? So, say amen? Ibig sabihin, nasa langit tayo. Paano yung nasa lupa pagkatapos tayo nasa langit Di ba? Paano mo sasambahin? Yung tagapagligtas mo, kung nasa lupa siya, tayo iniwan sa langit. Sige nga. Gary Barcenas, banggitin ko na yung pangalan mo, tigas ng ulo mo. Sige nga. Ulitin ko. I heard a voice out of heaven like a voice of many waters. Yung mga na-save na yan. Yung mga na-rapture na yan. Tama? And like the voice of loud thunder. And I heard the sound of harpists playing their harps, and they sang renewed song before the throne. Ibig sabihin, nagpupuri sila doon. Sumasamba na. Tama. Sa heaven yun. Inaawitan nila sino? Si Kristo na sa trono Tapos sasabihin mo, bumaba. Tama ba? Si Michael yung bumaba. Malinaw yon. Sana maniwala kayo. And before they sang a renewed song before the throne and before the four living creatures, mga angelic being yan, at ang four living creatures representing yung bride, mga kapatid. And elders, sino yan? Yung mga naligtas, tama? Ay mga elders, kasama si Israel, tama? And no one was able to learn that song. Ito na. Except the 144,000 who were redeemed from the earth. Ibig sabihin, nasa lupa pa itong mga 144,000. Tama? Dahil pag nasa lupa sila lang ang tanging nakakaalam ng awit na inaawit doon sa taas. Tama? Amen? Kaya nga sinabi dito, no one was able to learn that song except the 144,000 who were redeemed from the earth. Sila lang ang tanging mayroong kapahayagan. Tama? Kasama nila si Michael Tama? Kasama nila ang anointing ng Panginoon Tama? They are those who were not defiled with woman. Aba, nagtiis ito. Hindi po ito nag-asawa, mga kapatid. With women, plural. For they are maidens. They are those following the Lamb wheresoever He leads them on. Ibig sabihin, ililid sila, igigiya sila. Tama? Huwag ka pumunta dyan, may kaaway. Punta ka dito. May bombahan dyan, dito ka. Amen? Wherever He leads them on. They were redeemed from among men, being first fruits to Elohim and to the Lamb. Mga kapatid, they were redeemed from among men. Puro lalaki lang. Malinaw? Being the first fruits. Pag sinabi mong first fruits, first harvest. Hindi ibig sabihin kailangan mamatay sila para maging first fruits dahil namatay yung mga naunang first fruits. Hindi po kasi may mga first fruits din naman na rapture Tama?
Sabi sa amen? Sila, first fruits, pero naglalakad sa ibabaw ng lupa. Sabi ni Brother Branham, sila po yung mga attendant sa millennium, mga kapatid. Maniwala tayo dun dahil magtutulay doon eh. And in their mouth was found no falsehood, for they are blameless before the throne of Elohim. Saan ang throne of Elohim? Nasa langit. Sila nasa lupa. And I saw another messenger. So another messenger. Mga kapatid, ito yung naging problema eh. Kasi ang mga tao, ang tinitignan lang, yung tunog ng trumpeta eh. Dapat ang tignan ng tao, yung mensahe ng trumpeta. And I saw another messenger. So, hindi na binanggit yung trumpets, Brother Johnson. Kasi magkakaroon ng kalituhan eh. Pag sinabing first trumpet yan, binasa mo yung first trumpet eh, nauna na lang hinulog dito, magulo na. Tama. Sabi sa amen. Magulo na. Kasi pag nagbasa ka ng Bible, confusion na yan. Hindi mo na maintindihan niya kasi may first trumpet sa middle of the week, may trumpet din sa beginning, dito, may trumpet din dito. Mga kapatid. And I saw another messenger, another angel, sa ibang translation, flying in the mid-heaven, holding the everlasting good news. Yung anghel may dalang everlasting good news. Anong purpose niya? Kanino ba ibinabahagi ang good news? Di sa mga dapat maligtas, tama, sa tao. Saan ka nakakita na anghel bumaba sa lupa at nangangaral? Nagpipreach dyan sa kalagitnaan ng mga tao. May anghel ba kayo nakitang ganon? Nagpipreach sa anghel? Wala po. Sinong gagamitin ng anghel? Di yung 144,000. Tama. Amen. Holding the everlasting good news to announce to those dwelling on the earth, even to every nation. Every nation. Hindi lang Israel. Tama. Ibig mo sabihin, yung anghel pupunta sa Israel, pupunta sa iba-ibang bansa. Ganun ba? Hindi po, mga kapatid. Ang gagamitin, ang papahiran yung 144,000 servants of God. To announce to those dwelling on the earth, even to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, ito yung pinakasimpleng mensahe nila, bagamat everlasting gospel yan. Ito yung pinakasimple. Saying with a loud voice, fear Elohim and give esteem to Him, because the hour of His judgment has come. Ano meron dyan? Warning. Tama. Amen? May everlasting gospel, may kasama ring warning. Tama. Amen? At yan ang hindi ko nagagamitin muna yung trompeta dyan kasi marami natitisod mga kapatid Amen? Sabihin na natin first angel, second angel, third angel. Pero may message na dala. Tama? Saying with a loud voice, ayan na nga, fear Elohim, matakot kayo sa Diyos, and give esteem, magpuri sa Kanya, gumalang, because the hour of His judgment has come, and worship Him who made the heaven, the earth, and the sea, and the mountains of water. So, ang ganda. Tinuturuan sila na ito may likha ng ating mga buhay at ng lahat ng mga bagay na nilikha. Tama? Amen? Pero sila, mga kapatid, tumatakbo. Tumatakas. Tama? Nagtatago. Amen? Habang nangyayari, yung mga sundalo ni Israel, yung two parts, gumegera. Tama?
Amen. Dito yan, sa middle of the week. Asa ng woman? Nagtatago. Mga Israelites nagtatago. Saan? Sa Asal. Sa Valley of Asal. Ano pa ang mensahe? Ano pa ang sumpa ng kagalitan, mga kapatid, nagdala ng anghel na ito, mga kapatid? And another messenger or another angel, sa ibang translation, and the second angel, ganun ang pagkakasabi. So, ibig sabihin, first, second, third ito. Tama. And another messenger followed, saying, Babylon is fallen. Babel is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her warring. Mga kapatid, yung mother of harlots ay pronounce dito na magsasuffer, mga kapatid, ng pagkasira. Ano? Amen? Sabi sa amen? Ha? Inihula dito ng mga lingkod ng Diyos. And the third messenger, bumanggit na ng third dito. Kanina, may second. Sa ibang translation, may second. Dito, third. So, ibig sabihin, para hindi malito ang tao. Tama? Sabi sa amen? And the third angel or messenger followed them, saying with a loud voice, kasi kung titignan mo yung verse 6, di ba? I saw another messenger. Pagdating dito sa verse 8, another messenger followed. Tama. Amen? Sumusunod. Ibig sabihin, may naunang anghel doon. Tapos, sinusundan siya ng isang anghel. Tama? And the third messenger followed. Pagdating dito sa 9, sumunod din yung pangatlo. Hindi lang binabanggit na may trumpet. Dahil trumpet meaning warning, mensahe, good news. Yan ang trumpet eh. The Lord will descend from heaven with a shout. Pati yung shout tinig ng Panginoon yun eh. With the voice of archangel. Boses din ng Panginoon niya, ang voice of archangel. And with the trumpet. Trumpet, yung tatlo na yun. Basta trumpet, tinig ng Panginoon Diyos yan. Huwag na nating i-deny yun. Tama. Ang mahalaga doon, may mensahe. Huwag mo nang kunin na, may trumpet. Pambira ng mga tao na ito. Pinakikinggan lang yung trumpet, yung mensahe. Talangin mo, anong mensahe? Hindi nga namin alam paano? Nakikipag-away ka. Nakikipagtalo ka, hindi mo pala alam. The third messenger followed them, saying with a loud voice, Eto ngayon ang mensahe. If anyone who worship the beast. Dito yan, di ba? Bakit? Kasi nagro-roll yung beast dito Tama. Amen? So, anong tagpo? Great Tribulation period. Hindi mo pwedeng dalhin dito. Tama. Dahil dito siya nag-expect, nagkukuma ng pagsamba, mga kapatid, sa middle of the week. The messenger followed them, saying with a loud voice, If anyone worship the beast and his image, America, and receives his mark. Ayan, di ba? Ang Amerika pa simuno sa mga ganyan-ganyan high-tech di ba? Tatak sa noo, tatak sa kamay. At kung ano-ano pa, mga kapatid, mag-iingat tayo. Dahil darating ang panahong ito, tama? Mapalad tayo at may Kristo at hindi tayo mamamatay. Hindi tayo madadaya kung painumin tayo ng makakasama. Sabi, di ba? Tama ba? May serpent ka, kagating ka, hindi ka mamamatay. Tama po? Huwag kayong mag-alala kasi meron kayong tatak sa noo Tama! Pag may tatak ka sa noo, hindi ka mamamatay. So, say amen. Pero marami sa denomination, patay. Nagpa-iniksyon, patay.
Mga pastor pa yon. Pag may tataka sa noo, may revelasyon ka ni Kristo, iingatan ka ng Panginoon. Kahit serpente, kahit makamandag na alakdan, hindi ka maano. Tuloy natin. Receive his mark upon his foreheads or upon his hand. He also shall think. Tandaan natin, mark ang binanggit dito, ha? Mark pa lang yun, ha? Hindi sila nagsabing kung ano-ano, mga kapatid, receive the mark pa lang. Kung ano mang mark yan, mga kapatid. Kaya nga, walang bibili. Kailangan, membership. Member ka ba namin? May tatak ka na ba? May barcode ka na ba? Para pag in-scan kang ganyan. O may bangko ka na ba? GCash. O kung ano mang ano yan. Ha? Kawawaan lang yung nagtatago di ba? So, say amen? Dahil yung nagtatago, yung naiwan sa rapture, 5 months tormention. Silang mauuna nakahabulin At yung foolish, at yung mga Israelita, sila ang unang hahabulin For 5 months liyan, sila ang unang aatakihin. Ha? Pag nakusyum yung 5 months, gegerahin naman nila yung ibang bansa, mga kapatid, for a period of an hour, and a day, and a month, and a year. Hindi sila mananalo nga sa Amerika Amerika at Europe ang magko-combine. Ha? The beast and the image of the beast, mga kapatid. He also shall drink of the wine of the wrath of Elohim. Elohim meaning God or Mighty One, makapangyarihan sa lahat. Elohim. Which is poured out undiluted into the cup of his wrath. And he shall be tortured with fire and sulfur before the set apart. Pag sinabing set apart, mga pinabanal, mga banal. The set apart messengers and before the Lamb. Tuloy ko lang sa third messenger tayo So yun ang warning. Tama. May galit. Tama. Sa Antikristo. Sa sasamba sa Antikristo. And the smoke of the torture goes up forever and ever. And they have no rest day or night. Those worshiping the beast and his image. Also, if anyone receives the mark of his name. Now, tandaan natin dito, mga kapatid, sa mga trumpet na ito, Great Tribulation ito, at ang mga masasama ay may mga tatak na, patuloy na nagwa-warning ang Panginoon para doon sa may puwang pa ang pagsisisi sa kanilang mga puso. Ang purpose niya ay 144,000. Tama. Sabi ko amen. Patay na yung dalawang propeta, inakyat na nga Nasa marriage supper na rin kasama natin Here is the endurance of the set apart ones. Here are those guarding the commands of Elohim and believe of Yahushua. And I heard a voice out of the heavens saying to me, "Right, blessed are the dead who die in the Master." Ayan, mga kapatid, yung mga Polish virgins, nangamatay na. Blessed are the dead who die in the Master from now on. Yes, says the Spirit, in order that they rest from their labors and their works follow with them. And I looked and I saw a cloud. Tingnan niyo ito, i-dramatize natin. And I looked and I saw
a white cloud. And sitting on the cloud was one like the Son of Man. Sino yung nasa cloud? One like a Son of Man, mga kapatid. Ito. Ayun, no? Tama? Shall we say amen? Paano bababa siya sa Mount Zion? Father Johnson. Yung anointing niya yun. Through the angel. Tama? Ayan. Marami magpapatotoo kasi. I look and I saw a white cloud, and sitting on the cloud was one like the son of Adam, having his head golden crown, and in his hand a sharp sickle. Yung panggapas, hawak na nino? Hawak na ni Kristo. Ibig sabihin, aanihin na sila. Tama? Amen? Aanihin na sila. Ito na. And another messenger, pang-apat to, came out of the dwelling place, crying with a loud voice on the one sitting on the cloud, "Send your sickle and reap, because the hour has come for you to reap." Dwelling place, ano yan? Ano yung dwelling place? Temple. So itong sabi ng anghel, "Send your sickle and reap, because the hour has come for you to reap, because the harvest of the earth is ripe." Nagsenyas na siya. Tama. Saan yung dwelling place na yan? Sa baba, yan. Tama. Nagsenyas na siya, nagbigay na siya ng approval kay Kristo. Pwede mo nang ihulog yung panggapas mo dahil hinog na sila. Ibig sabihin, grabe na ang kasamaan nila. Tama? Amen? And the one sitting on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was ripped. Lahat na ani na. Pero hindi pa. Kasi ano lang ito, preparasyon nito tama. Hindi sabay-sabay ang biglaan niya, mga kapatid. May angel pa lang hinihintay tama? And another messenger, another angel came out of the dwelling place. Eto, kanina yung dwelling place nasa lupa. Tama. Etong dwelling place na to, sabi dito, nasaan? Kung nasaan, sasabihin din ng Biblia. And another messenger came out of the dwelling place, which is in heaven. Malinaw? Nasaan yung dwelling place? Nasaan yung temple? Nasa langit. Sino ba yung temple? Si Kristo. Tama. At tayo. Tama. Yun nasa lupa. Literal yun. Tama. Shall we say amen? In heaven. So ito, sa 17, and another messenger came out of the dwelling place which is in heaven, and he too held a sharp sickle. Meron din siyang panggapas. Itong anghel na ito, mga kapatid. Pangatlo, pang-apat, panlima. So, ilan sila? Yung yung nasa clouds, nasa cloud na nakaupo, may panggapas din. Tama. Ibig sabihin, sabay-siba, o isa-isa, unti-unti nilang haharbisin ng mga taong ito. Itong mga kasundaluhan ng Antikristo. Dahil tandaan natin na napakarami, mga kapatid, na titipunin dahil papatayin nila for the period of a time, times and a day, an hour, a day, a month, and a year. Napakarami lang papatayin ng kasundaluhan ng Antikristo. Hindi pa sa Megiddo yan, ha? Sa gera pa lang yun, bakbakan yun. Ha?
Hindi pa sa Megiddo yun. Yung mga hindi magpapasakop doon sa dalawang beast na yon, mga kapatid. The image of the beast and the beast. Yung hindi magpapasakop ng mga bansa. Ilan namatay doon? 1/3. Di ba? Hindi ba yung 4 na anghel, nahawak-hawak yung four winds of conflict, tama? Sabi siya, amen? Nung binitawan nila yun, ganun karami ang pinatay ng 200 million na mga kasundaluhan ng Antikristo. 3 billion. O sabihin natin, estimated ko lang yan, mga kapatid. Kasi kung tinatansya natin kung 9 billion ang tao sa panahon na yon, ay merong 3 billion ang 1/3. So meron pang ilan? 6 billion. Tama. Tama. At ito ngayon yung ginagapas. O ito yung ginagapasan. Dahil yung iba doon talagang matuwid Doon sa 6 billion na yan, matuwid yun. Makikinig sila sa 144,000. Pero yung iba, isusumpa ang Panginoon. Mga kapatid. Another messenger came out of the dwelling place which is in heaven. He too held a sharp sickle. And another messenger came out from the altar. Another messenger na naman ito. Came out from the altar having authority over the fire. So, yun ang kaibahan niya. Tama. Kasi yung nauna may sharp sickle, may panggapas. Ito naman, may authority over the fire. Bawat anghel merong, merong autoridad na pinanghahawakan sila. Tama. Amen. Came out from the altar having authority over the fire, and he cried with a loud cry to him, having a sharp sickle, saying, send your sharp sickle and gather the cluster of the vine of the earth, because the grapes are ripe. Mga kapatid, inulit yung verse 15. Yung verse 15, sinabi kay Kristo, at yung angel of fire, sinabihan naman niya yung isang anghel na yon na meron ding sharp sickle, mga kapatid. At nang sabihin niya na gumapas ka, and the messenger, ito sa 19, and the messenger thrust his sickle into the earth. Ibig sabihin, nandun siya sa heaven, palipad-lipad doon. Tama? Sabi siya, amen? And gathered the vine of the earth. Hindi literal na ubas yan at kakain sila ng ubas doon, mga kapatid. Ibig sabihin, ito yung mga masasama. Tama. Anong gagawin sa vine? Aapakan. Yuyurakan ng Panginoon ito. Tama. And true. Maggapas ka, pero may isa pang command dito. And threw it into the great winepress of the wrath of Elohim. Tama? Saan yung winepress? Saan sila yuyurakan? Sa Megiddo. Pagbaba ng Panginoon, mga kapatid. And the winepress was trodden down outside the city. Ibig sabihin, outside Jerusalem. Tama. Northern Jerusalem, Megiddo po yun. And the blood came out of the winepress up to the bridles of the horses. Came out of the blood came out of the winepress. Umapaw up to the bridles of the horses. Yung bridles, di ba yung dito? Yung renda, ganong kataas ang dugo.
Grabe, di ba? Amen? Kasi mga kapatid, ginader sila eh. Punta kayo doon. Labanan niyo yung hari. Sige. Pinahintulot yun ng mga anghel. Tama? Habang ito ng mga antikristo nag-iimbita, salubungin natin yung hari ng mga hari doon at labanan natin. Ang sino mang hindi tutupad doon, bobombahin ng Amerika eh. Mga kapatid, yan ang pinagmamalaki niya. Ganon din ang Europe na pinamumunuan na ng emperador. Anointed of Abaddon. Amen? Anointed of the dragon. Ayun na, mga kapatid, yung dalawang espiritu na yung Abaddon and the dragon. Yung false prophet ay literally false prophet yon. Kaya tatlo yun di ba? Tandaan natin. Sana maintindihan natin, mga kapatid. Mag-amen kayo para hindi ko na ulit-ulitin yon. Para sa ito lang sa mga iba na hindi pa o nakakaunawa sa bagay na ito, mga kapatid. The messenger thrust his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and threw it into the great winepress of the wrath of Elohim. And the winepress was thrown outside the city, and the blood came out of the winepress up to the bridles of the horses for about 300 kilometers. 300 kilometers pala yun. Gaano kalayo yun? Gaano kalawak yun? 300 kilometers. Umaapaw ang dugo. Grabe, no? Isipin mo ba naman estimated kulang-kulang sa 6 billions kasi there are only few men left. Kunting matuwid lang ang natira. Tama? Shall we say amen? Kunti lang ang matuwid na itinira ang Panginoon. Yung mga false virgins, patay na. Yung mga two-thirds ni Israel, patay na rin. Yung woman, yung woman, which is remnant of Israel, nagtatago sa ilalim ng lupa. Kapatid, gano'n lang nangyayari. Gano'n lang nangyayari. About 300 kilometers. Kayo mga nagdadrive, alam nyo kung gaano kalayo yun, 300 kilometers. Iniipo ng mga masasamang tao. Amen? Yung dugo umabot. Merenda ng kabayo. So mga kapatid, sana magtimo sa puso't isipan natin ito, no? Kasi palalim tayo ng palalim at yung pagpapaliwanag naman hindi malalim Simple naman, intindihan natin ng Bible, mga anak, mga kapatid. So anong kasunod niyan? 7 vials. Ito na ang Panginoon. Dala na yung galit. At tandaan natin, yung first 7 trumpets, kaiba yan sa another angels sa second half of the week. Magkaiba sila. Magkaiba unang-una sa mensahe, sa kahatulan, magkaiba. Actually, sabi ko nga sa inyo ang hindi pa na-accomplish dito is 6 trumpet, is 7 trumpet na lang Tama? Brother Johnson? Ngayon, kung wala lang another, napakaswerte ng mga tao sa Great Tribulation pala. Samantalang doon sa first half, tsaka hanggang middle of the week, may sumpa ang Panginoon Tama ba? Mapalad pala.
Yung nasa Great Tribulation kasi wala naman sumpa ang anghel eh. Wala naman palang warning eh. Kaya ano mangyayari niyan? Ibig sabihin, ang Panginoon kumikilos sa 144,000. The same message na pagsisihan ng mga kasalanan. The same message ng dalawang propeta yan. Pero yung detailed, makikita mo na dyan kung paano pinarusahan ang kanya mga kaaway. Detailed yon. So saka na natin ituloy ito mga anak, mga kapatid. Ito naman, may another 7 pa dito. Ano yan? 7 vials. Ha? So ipapakita sa atin ng Panginoon ito. Maglilinaw ito. At ipag-pray nyo ako na gabayan tayo ng Panginoon sa mga bagay nito. Dahil ako, naniniwala talaga ako, buong puso ko na hindi isinulat ang Book of Revelation para malito lang tayo. Ha? Yan ang tatandaan nyo mga anak, mga kapatid ko. Isinulat ang Book of Revelation para ito sa mga mapapalad. Mag-amen naman kayo dyan. Mapalad ba kayo? Ha? Kinino isinulat ang Book of Revelation? Wala sumasagot. Sa mapapalad. Pag naintindihan natin yan, mapalad tayo. Ha? Kaya wag tayong matutulog. Mga kapatid, wag tayong tutulog-tulog. Sikapin ninyong basahin to dahil sa simpleng kaparaanan, may nais ipakita ang Panginoon sa bawat isa sa atin. May nais ipakita. At alam ko, meron pa mga tago dito na pakikita pa ng Panginoon at magliliwanag sa ating harapan ito, mga kapatid. Hindi pa lahat alam. Kaya kami 7 thunders, Brother Johnson. Di ba? Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, manalangin tayo ng maigsi at magpasalamat. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa mga bagay nito. Panginoon, isang aklat na tinanggihan ng marami, subalit, Panginoon, patuloy naming pinaglalaban sapagkat naniniwala kami